Hi guys, Bel Francisco at your service. Mag-a-assist tayo ngayon ng ating client na nag-release sa akin ng Montero GLX manual. Magpapa-estimate sila at the same time magkiklaim na rin sila ng comprehensive insurance dahil nagkaroon ng damage ang kanilang sasakyan due to accident nung nag-out of town sila sa Quezon. So pupuntahan natin si client, i-check natin kung na-assist na sila ng ating service advisor. So ito na po ang ating client at ina-assist na po siya, chine-check na po lahat ng mga documents na kailangan niya i-comply para sa claiming ng ating insurance. Sa pagkiklaim na insurance, ito po yung ating mga kailangan na i-comply. Incident report galing sa barangay or sa police station kung saan po kayo na-aksidente. Hard copy ng inyong insurance policy. Usually, sinasend po yan sa inyong email. If ever na wala pa po kayong nare-receive, pwede nyo pong i-follow up yan sa inyong sales consultant. IDs, service booklet, ORCR, picture ng senaryo kung saan kayo na-aksidente. If ever na wala kayong picture, okay lang naman dahil hindi naman siya mandatory. And then, meron tayong estimation fee na 2,500. Yung 2,000 is deductible sa kanyang participation pay and then the 500 is for miscellaneous. So, hindi pa pala nakapagpa-print si sir ng kanyang policy. So, i-assist natin siya, ipapaprint na natin para makumpleto na kanyang requirements. So, ina-assist na ng ating insurance advisor si client. So, chine-check na lahat ng mga documents na dapat i-comply. And then, i-assess na ang unit, i-check yung mga parts na na-damage kung for replacement or for repair. So, pupuntahan natin yung unit, sinamahan ko si client para makita ko rin personally kung ano-ano yung mga na-damage sa kanyang sasakyan. So guys, ito ang kanyang unit. So yung right side ng kanyang sasakyan ang na-damage. More on UP and gas-gas. Yung pintuan ng kanyang passenger seat and dun sa second row, ayan, panay gas-gas. Yung side fender flare na ibinigay ko sa kanya as sinawasak, kaunti na lang yung natira. Pati na ang kanyang step board. Nagkaroon ng mga crack. And then, ang kanyang side mirror, sobrang na-damage, as in nasira talaga. Pati rin yung gulong, ayan, na-damage din, kaya pinalitan niya muna ng spare tire. So, i-check po lahat siya, tsaka pipicture ng ating insurance advisor para maipasa sa ating insurance provider. While waiting, nagpakwento ko kay client kung ano yung nangyari. According kay client, papunta sila ng Quezon ng kanyang family for family vacation. And then sa bandang Laguna, merong pa-curve na daan. Pinakasalubong sila na humaharutan sa sasakyan, iniwasan nilang nalaglag sila sa kanal. Buti na lang hindi ganun kalalim yung kanal, pero still tumagilid ng very light yung kanilang sasakyan. At buti na lang walang na-injured sa mga passengers, especially meron silang kasamang bata. After assessment, kinumpute na nila magiging costing sa gagawin repair or replacement sa sasakyan ni client. So, nagbayad na si client sa cashier for the participation pay and then ibabalik kay insurance advisor with the receipt and in-advise si client na tatawagan siya once na na-approve na ng insurance provider yung kanyang claim para maumpisahan na ma-repair ang kanyang sasakyan. Guys, just a little advice. Kung magre-renew kayo ng inyong insurance policy, much better na sa dealer o sa kasa kayo kumuha. Yes, mas pricey, pero maliit lang naman yung difference ng price sa dealer tsaka sa labas. Mas convenient mag-claim sa dealer compare sa labas dahil mismo si dealer na ang makikipag-coordinate sa inyong insurance provider. Ipapasa nyo lang yung requirements, that's it. Unlike kapag sa labas, kayo mismo ang makikipag-coordinate sa insurance provider. It takes days o I don't know kung gaano katagal, pero mas mabilis kasi ang claim kapag sa dealer kayo kumuha at mabilis matatapos ang inyong unit. Pero option nyo pa rin yan guys kung saan nyo gustong kumuha ng inyong insurance policy. So hopefully, meron kayo natutunan sa akin video and this is Bel Francisco of Mitsubishi Pick Abad Santos Manila at your service, your sales consultant with a heart. Ciao!